Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo po akong Rocco, 34 na taong gulang sa ngayon at tubong San Jose del Monte, Bulacan. Isa po akong seaman by profession at hanggang ngayon po ay sumasampa pa rin ako ng barko. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong isang kwento ko ng katatakutan tungkol sa isang aswang na na-encounter ko. Year 2022 ay nakasampa pa nga ako sa barko noon at malapit nang mag-finish contract. Lagpas isang taon na rin po kasi yung stay ko sa barko. Dahil ako lang po yung opisyal na available noon sa company namin para isettle yung mga bagay-bagay. Kaya naman nung magkaroon na nga po ko ng kapalitan, ay tuwang-tuwa ko dahil sa wakas ay makakauwi na nga ako ng Pilipinas at makikita ko na yung aking pamilya. Nakilala ko nga si Kuya Roger, 41. At marami ng karanasan bilang seaman tulad ko. Bagaman higit siyang mas matanda sa akin ay mas mataas naman po ako ng bahagya. Pero kahit na ganoon ay ginagalang ko pa rin yung kanyang seniority sa akin. Dahil sino ba naman ako para husgahan siya sa kanyang narating, hindi ba? Itinitraining ko po si Kuya Roger noon at tinuturo yung lahat para makapamilyaran po niya. Nang sa gayon, kapag siya na nga lang pong mag-isa doon, ay alam na nga po niya yung kanyang gagawin. At maiwasan nga yung mga pagkakamali. Mabuti na lamang po at mabilis naman pong matuto ito. Kaya't parati kaming nagkakasundo sa mga diskarte. Nang dumating na nga po kami sa puerto ng Russia, ay sinelebrate po namin yung birthday ng aming kapitan na siyang pinakaabangan po ng lahat noon. Dahil talagang galante po itong si kapitan. Pagkaarawan nito, kainan dito, inuman dyan at kung ano-ano pa pong mga kasayahan yung aming ginagawa. Dito ko po nakilala ng lubos si Kuya Roger. Nakakwentuhan ko po kasi ito outside sa aming trabaho. At ayon sa kanya ay tubong Iloilo daw siya pero hindi ko nalang sasabihin kung saan talaga doon. Basta yung lugar daw po nila doon ay kilalang kilala pagdating sa mga aswang. May 6 rin daw siyang anak na puro mga babae at nagagandahan daw. Nagkakansyawan tuloy yung mga kasamahan namin noon na bata-bata pa na kung maaari ba daw maligawan yung anak niya na mga single pa, na mga ubod nga raw ng ganda, matapos nga niyang ipakita sa amin yung kani-kanilang mga litrato. Pero hanggang biro lang naman po yung lahat ng yon syempre, at para lamang sa katuwaan. Masayang masaya po kami noon habang tuloy-tuloy sa inuman, at napadako nga po sa kwentuhan ng katatakutan yung naging next namin na topic. Ayon po kay Kuya Roger ay totoo daw na may mga aswang sa lugar nila sa Iloilo. At may iba't ibang uri rin daw ng aswang sa kanila. May mga aswang daw na lumilipad, merong nagbabago ng anyo, at meron naman daw na nagbabalat kayo bilang isang tao na malalaman mo lang daw na aswang kapag ginamitan mo nga ng mga bagay na makapagtutukoy ng tunay nitong mga pagkatao. Maya-maya pa ay nilabas po niya sa kanyang bulsa noon yung isang botelyang naglalaman ng likido na para bang botelya ng langis na tinatawag po niyang lanahan. Pinakasipat-sipat ko nga po yung lanahang yon at manghang-mangha ko nang makita ko na may kung ano-anong uri ng mga bato, mga ugat at mga halamang makukulay na meron po sa loob ng botelya. Ayon pa nga kay Kuya Roger ay may kakayahan daw yung lanahan niyang yon na matukoy kung yung kaharap mo ba ay isang aswang o hindi. At sa puntong yon ay muli po kaming nagkansyawan at nagkatuwaan. Habang nagkakasiyahan po kaming naroon ay may napansin ako noon na isa sa mga kasamahan namin na tila hindi natutuwa sa aming ginagawa. At ito po ay tawagin nating Jomar. Bata nga po ito ng aming chief engineer. At ito pa lang po yung unang pagkakataon niyang sumampa. Sa pagkakatanda ko ay para bang nauna lang po ata ito kay Kuya Roger ng mga 1 linggo. Dala nga ng kalasingan mula sa matapang na alak na iniinom namin noon ay nagkahamunan kung tunay nga bang mabisa yung lanahan ni Kuya Roger. Sige nga, kung tunay yung lanahan mo, bakit hindi mo ipaikot yan sa bawat isa sa amin? Tingnan natin kung kanino kukulo yan. Sigaw pa nga ng isang kasamahan namin noon. Upang pagbigyan nga yung request ng opisyal naming yon, ay ginawa nga po itong malugod ni Kuya Roger. Isa-isa po niyang ipinatapat yung lanahang yon sa mga kasama namin. Habang ginagawa po niya yon ay laking pagtataka ko kung bakit tila hindi mapakali itong si Jomar, na para ba siyang aligaga at nais na nga pong umalis doon, pero pinigilan po siya nung mga kasamahan naming lasing na rin.
Napukaw lamang po yung tingin ko kay Jomar nung sa akin na nga po mapatapat yung lanahan ni Kuya Roger. Hinawakan ko pa nga po ito at inalog-alog, dahilan upang makagawa ng bula na para bang kumukulo rin. O ayan ang Roger, kumukulo na yung lanahan mo. Matatawag mo na ba akong asma ngayon? Sambit ko pa nga po noon, pero imbis na tumugon ay isang masigabong hagalpakan sa tawa yung itinugon ng mga kasamahan ko sa akin noon. Muli ay kinuha po niya ito at ipinagpatuloy yung pagpapaikot kung kanino nga ito bubula o kukulo. Ilan pa nga sa mga kasamahan namin noon yung dinaanan ng botelya. Pero sa lahat po ng yon ay walang bumula o kumulo. At nakita na nga po ng mga kasama namin noon na papalis na nga si Jomar at may pupuntahan daw na kung saan, pero nung tinawag siya nung aming isang kasamahan ay wala po itong nagawa kundi sumunod at muling bumalik sa kanyang upuan. Kitang-kita ko pong nainis ito. Kahit na maasim po siyang tumatawa, pero kitang-kita kong naiinis na rin po ito. Ibababa pa lang ni Kuya Roger yung hawak niyang botelya nang manlaki nga yung mga mata naming lahat. Dahil nakita naming kumukulo na nga ng todo yung botelya. Imbis na magsigawan at magtawanan po yung lahat noon, ay kabaligtaran po ito ng nangyari. Naging tahimik po yung lahat sa amin noon at walang kung anong reaksyon. At parang tinamaan nga ng kung ano si Jomar noon nang maging tahimik nga yung lahat dahil kumukulo nga sa tapat niya yung lanahan. Maya-maya pa ay tumakbo na nga ito papalis doon sa amin habang tinitignan namin siya kung saan nga ba pupunta. Ibig bang sabihin noon, aswang si Jomar, Kuya Roger? Tanong pa nga ng isang kasama. Pinili na lamang niyang hindi tumugon noon at tahimik na ipinasok yung lanahan niya sa loob ng kanyang bulsa. Mula nang mangyari po yung insidenteng yon, ay iniiwasan na po ng halos lahat ng aming mga kasama si Jomar. Hindi rin po siya inilagay ni Kapitan sa duty na panggabi. Dahil parang natakot rin po ito na magpalit nga ito ng anyo at mabiktima yung kung sino sa aming mga naroon. Kaya bantay sarado po siya sa aming lahat. At sa katunayan nga po niyan, naglagay rin ako noon ng asin at bawang sa loob ng quarters ko para hindi nga makapasok si Jomar sa loob. Mahirap na rin. At baka tudasin pa nga po ako nito habang tulog. Ilang linggo na lang po ay bababa na rin ako. At wala rin namang masama kung maniniwala ako. Kaysa naman makahuli ng lahat bago ako kumilos. Isang araw habang nag-aasikaso nga kami ng pagdadaking, ay hindi sinasadyang na-injured nga po yung isang kasama namin noon. Kaya naman napilitang mag-duty noon si Jomar nung gabi. At sakto naman na duty rin po kami ni Kuya Roger. Kaya kasama po namin ito. Nung nag-break time po kami sandali, ay panandalian po kaming nagkape noon at nagyosi ng magkakasabay. Pangalis na rin po ng antok. Kasama rin namin si Jomar noon, kahit na nangingilag po kaming dalawa ni Kuya Roger dito. Nang mapansin po namin na tila hindi nga siya komportable, ay sinubukan ko siyang kausapin ukol sa pagkatao nito. Kung aswa nga ba siya o kung anong uri nga ba siyang nilalang. Sir Dan, hindi po niya pinabulaanan na aswang siya at hindi rin naman po niya yun tinanggi. Kumbaga wala siyang naging direktang sagot sa amin ni Kuya. Ayon kay Jomar, ay doon daw sa previous shipping company niyang pinasukan, naganap yung lahat ng yon. Nag-emergency dock daw sila sa Thailand noon upang magkarga ng kanilang supplies at dahil may ilang oras pa naman daw silang pahinga, ay minabuti na muna nilang maglakad-lakad ng kanyang mga kasama para sana kumain at uminom. Excited daw po sila noon, kaya't hindi na nga nila nahintay yung kanilang ahente na siyang translator din nila doon. Basta't lumarga na lang daw sila. May isang lugar daw na itinuro ng mga tao doon na maaari nilang makainan at inuman. Pero dahil sa hindi sila pamilyar sa lugar, ay halos lahat daw ng mga signage sa lugar na iyon ay hindi nga nila maintindihan. Sinubukan daw nilang kausapin ng English yung mga tao pero wala sa mga ito yung nakakaintindi ng ibang dialekto. Bukod sa sarili nilang salita syempre. Nung sinabi nga raw ng mga kasama ni Jomar na gutom na sila, doon lang daw itinuro yung dapat nilang paroonan. Doon daw sa kainang yon ay kung ano-anong mga putahe daw yung inihain sa kanila. Meron daw luto, meron din namang hilaw, meron din daw inihaw at kung ano-ano. Pero sa lahat daw ng putaheng yon, ay yung hindi daw makakalimutan ni Jomar ay yung hilaw na karne ng kung anong hayop. Mukha raw itong masarap dahil maganda daw yung pagkakaayos nito at may kakaibang aroma na nagpagutom nga sa kanya. Dahil sa mahilig daw siya sa mga kinilaw at ibang pagkain na sinukaan lang, kaya naman siya lang daw yung halos kumain ng pagkain na iyon. Lumipas raw yung mga araw noon, ay wala naman daw siyang naramdamang pagbabago sa kanyang sarili. At
at sa kanyang katawan. Hanggang sa dumating araw yung ikapitong araw. Ganon na lang daw yung pagtataka niya dahil tila hindi napapawi yung gutom na kanyang nararamdaman. Para bang may hinahanap daw siyang kung ano na hindi nga niya maipaliwanag. Sinubukan rin daw niya na kumain ng mga normal na pagkain. Pero sinusuka lang daw niya ito. Pati yung tubig na kanyang iniinom na hindi rin daw niya malaman kung bakit. At yung matinding gutom daw na yon ay gumagrabe pag sumasapit na nga yung gabi. Para daw siyang nauulol na aso na hindi alam yung gagawin at kakainin. Nung may nakita daw siyang karning hilaw sa kanilang ref, ay dali-dali niya raw itong inagaw at nilantakan. Matapos daw po yun ay doon na lang siya nakaramdam ng ginawa at kabusugan. Umabot daw yung ganong senaryo ng mga ilang linggo. Hanggang sa hindi na nga raw siya nakukontentong kumain ng hilaw na karne. Hindi rin daw talaga niya maintindihan kung ano nga ba yung nangyayari sa kanya. Litong-lito raw siya noon at talagang nasistress na raw siya kung ano nga ba yung nangyayari at kung ano nga ba yung dapat nitong gawin. Isang araw daw habang naka-duty nga siya ay napansin niya yung grupo ng mga ibong pandagat na nagtitipon sa isang bahagi ng barko at nagpapahinga dito. Doon nga raw ay sumipa daw yung matinding gutom niya, kaya't pataguraw niyang ginapang yung mga ibong walang kamalay-malay bago nga raw niya tinakma. Nakadali na raw siya ng 3 bago pa magliparan yung ibang ibon. Kinain daw niya yung mga yon ng hilaw. Ginawa raw po niya yon hanggang matapos nga yung kanyang kontrata at muli raw siyang makauwi ng Pilipinas. Ayon pa nga kay Kuya Roger, ay maaring nayanggaw daw pala si Jomar nung magpunta nga sila ng Thailand. At pinadaan daw yung laway ng aswang sa pagkain na siya lang yung kakain. Hinimok ni Kuya Roger na magpagamot itong si Jomar, pero tila wala siyang planong gumaling. Ayon pa kay Jomar ay hindi naman daw siya nagbabago ng anyo dahil nakokontrol pa naman daw nito yung kanyang gutom. Sa punto pong yon, Sir Dan, ay pinanlamigan ako ng buong katawan. Nang marinig ko po yon sa taong nahawaan ng pagiging isang aswang at hindi ko mawari kung ano nga ba yung ibig niyang sabihin na nakokontrol nga niya yung gutom niya. At paano naman kung hindi, di makakapatay nga siya ng isang inosenteng buhay o di kaya siya yung mapatay kung sakaling magpangbuno sila. Base nga sa mga sinabi at ikwinento ni Jomar sa amin noon, ay kumbinsido po kaming dalawa na isa na nga po itong aswang. Ngunit naroon pa po siya sa proseso ng pagiging isang aswang, yung tipong hindi pa ganap. Mula noon ay pilit kong iniwasan si Jomar at tanging tanguan na lang po yung batian naming dalawa. Nang makauwi naman po ako ng Pinas ay may contract pa rin po ako kay Kuya Roger. At kapag may tinatanong po ito sa akin na kung ano bang dapat gawin, ay nire-replyan ko naman po. Pero kasama na rin po doon yung pakikibalita kung kamusta na nga ba si Jomar na alam naming isang aswang. Magpasa hanggang ngayon po ay naroon pa rin po kami ni Kuya Roger sa company na yon. Pero natanggal na po itong si Jomar dahil nung sumunod daw na taon nung 2023 ay na-dismiss daw siya matapos makipag-away sa isang mataas na opisyal sa barko nang sitahin daw ito sa kanyang trabaho. Sa totoo lang po, Sir Dan, ay napapaisip po ako kung ano nga ba yung tunay na nangyari. Pareho po kasi kami ni Kuya Roger noon at wala rin naman daw alam yung mga kakilala namin sa tunay na kwento basta't ayon nga yung report. Nakipag-away daw. Alam mo, Sir Dan, alam kong masama pong mag-isip ng masama sa kapwa. Pero yun nga kaya yung tunay na nangyari. Nakipag-away nga ba talaga siya? O pinagtangkaan niyang lapain o sakmalin yung opisyal na yon nang mabutan siya ng matinding gutom? Marami pong mga palaisipan noon pero wala na ring paraan para malaman namin. Hindi na rin po namin kasi nakitang muli si Jomar. Hindi po namin alam kung saan na nga ba ito nagpunta at kung ano na nga ba yung ginagawa nito. Gayunpaman, nag-iwan po siya sa amin ng mga karanasan na hindi namin malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam.